Okay, so solve natin tong problem, no? Using double integration method pa rin. No? So example 3 na. Solve for the value of the maximum deflection of the beam shown below. Okay? Maximum deflection ulit, no? So pagka ganito, di ba? Cantilever beam ulit. Asan ulit yung maximum deflection niya? Nasa free end. Kasi kung either yung elastic curve, pag ganyan siya, like something like this. Dito yung may pinaka malaking baba. Okay? Dito sa free end, no? So, nandyan yung Y max natin, no? Okay, nandun sa free end, no? Ganun siya lagi pag cantilever beam. Okay? So now, dito, di ba, ang concept natin sa double integration, mag-section tayo dito. Right? Section AA. Kaya lang, di ba, kung mapapasin nyo sa, ang kagandahan dito, nasa right end yung fix. Di ba? So, ibig sabihin niya, pag nag-section tayo dyan, kahit wag natin kunin yung supporter action sa C, kasi nga, pagka-cut naman tayo, hindi natin makakonsider yung moment reaction and yung vertical reaction dyan sa C. Tama? Kaya lang, itong problema, no, kapag kami distributed load, ganito yung concept natin dyan. Dapat, no, nakasagad siya sa span. So, paano yun, no? Okay, dapat hanggang sa rightmost end ng span, meron tayong distributed load. O hindi pwede yung ganyan, no? Na nasa kalahati lang. Sige, paano natin gagawin kaya yun? For distributed load or triangular load, ganito yung concept, no? Diba? So, yung B mo. Diba? So, consider natin yung section AA, diba? So, yung section AA natin. Kilat na natin siya, diba? Kung 4 to, diba? Yung buong span na yan, dapat ang length niyan ay X. Okay, so ito ay X minus 4. Then, nag-section tayo, consider natin yung moment lang. Internal force, di ba? Now, paano yung sinasabi ko magdadagdag tayo ng load? Madali lang naman, di ba? Kailangan ko ang concept ko pagka may distributed or triangular load ka. No? Dapat hanggang sa right end nung kinat mo. Dapat may distributed load, no? Kaya lang, pag ganyan yung ginawa mo, may iba mo na yung given, di ba? Kaya ito na yung concept natin, dagdag bawas, no? Nagdagdag ka ng downward na load dyan, sa region na yan, magdadagdag ka rin ng upward na load. Something like that. Di ba? Kaya wala ka, di ba? Dagdag bawas. Nagdagdag ka ng ano, ay nagdagdag ka ng downward na distributed load on that region, nagdagdag ka rin ng upward. So parang nakaka-cancel out lang sila. Okay. Ano, pwede natin yan gawin, no? Same thing, okay? Summation ng moment. Okay, summation of moment is equal to 0. Tama. Okay. So we have here negative m minus yung nasa taas na distributed load. 12, yung distance nun is x, di ba? Kasi sa buong span na siya yung downward. Times x over 2. So, yung mga upward distributed load, by the way, same lang yan, di ba? Kung 12 kilonewton yun per meter, 12 kilonewton per meter din to. Okay? Plus 12. Bakit plus? Kasi nga upward. Pa-clockwise din siya, di ba? 12 times, ito yung sasabi ko, same thing lang din, no? Bracket yung gagamitin natin. Okay, so nandito na yun sa example 2, di ba? Kung bakit bracket yan. Okay, x minus 4 times, okay, x minus 4 squared. Di ba yung moment arm niya? Is equal to 0. Ano, simplify natin yung moment, ilipat mo sa right side, so bigay positive na yung m yan. Equal to ito, negative 12 over 2, that's negative 6x squared. Plus ito rin, 12 over 2, 6 na yan. Times x minus 4 squared. Okay, gano'n na siya, no? Yan. Ito yung additional concept na dagdag, no? Kapag may distributed load ka na ganyan. Dapat, ang idea, distributed or triangular load, nakasagad dapat siya sa right end ng ating view. Okay, so pagka hindi, magdadagdag ka, then, dagdag bawas na concept, no? Okay. So now, y double prime is equal to m over ei. No? Y double prime is equal to yung moment natin, substitute mo lang dyan, negative 6x squared plus 6 times x minus 4 squared, tama? Over ei. And then integrate natin once. So y prime is equal to negative 6x cubed over 3 plus 6x minus 4 cubed over 3 plus constant 1. C1 natin. Okay, 1 over ei pa rin yan. Again, double integration, isa pa.
Okay, para makuha din yung deflection equation kasi ito slope parang ito, di ba? Negative 6 x to the fourth over 4 times 3, that is 12 na, plus 6 times x minus 4 raised to the fourth na to, then over 4 times 3, that's 12. Plus c sub 1 x plus another constant. So, nag-integrate tayo. Yan. Okay. Now, on the next step, solve for the constant C1 and C2. Dito, hindi na siya, ano yung boundary condition natin, di ba? Kapag ka-fix, ano yung condition? Yung slope dun sa fixed support and yung deflection dun sa fixed support ay zero. Nasaan ba siya from the left end? Di ba? Nasa right end siya. So, total niyan is 8 units. Tama? 8 meters from the left end. So, pwede tayong masabi na at x equals 8, yung ating slope ay zero. Tama? Ito yung first condition. At x equals 8, yung ating deflection din ay zero. Ito yung ating boundary conditions. No? Ayan, tsaka kayo pagka-fix, yung slope and deflection dun sa fixed support ay zero. Kaya sabihin natin, no? Okay, pero dito hindi na siya mag-zero. No? So, try mo natin. Ito muna tayo sa slope. Ito muna yung gamitin natin, no? The first one. So, 0 is equal to negative 6. So, substitute na. No? Sa slope equation, ay dito muna, dito na siya substitute muna, no? 0 minus 6 times 8 cube over 3 plus 6 times 8 minus 4 cube over 3 plus c sub 1. Ito, mag-zero, negative ba to? 8 minus 4, positive yan. No? So, hindi natin yan i-cancel out, hindi yan may get 0. So, now, input na lang natin yan sa calculator. Yan. We have your 0 and is equal to negative 6 times 8 cube over 3 plus 6 times 8 minus 4 cube ton over 3 plus yung c sub 1, let mo lang siya as x. Shift solve, that is 896, no? Ayan, so c sub 1 is equal to 896. Okay, same thing, no? Ganun lang din, no? Gamitin natin yung second boundary equation, x equals 8 and y equals 0. Substitute mo naman siya dito sa ating deflection equation. Okay, so ganun lang din, no? Same thing. Substitute mo lang, 0 is equal to negative 6 times 8 to the fourth over 12 plus 6 times 8 minus 4 raised to the fourth over 12 plus 896 times 8 plus c sub 2. Okay, so input ulit natin yan sa calculator, no? No, ganun na siya, no? Yan. So, basically, 0, ganyan. Negative 6 times 8 raised to 4. Ayan, over 12. Ayan na. Plus, so ito, hindi man yan mag-0, right? Kasi 8 minus 4 is positive. Raised to the 4th over 12. Ayan, plus 896 over 8. Plus c sub 2, let mo lang yan as x. Shift solve. And negative 5, 2, 4, 8, no? Okay. C sub 2. Oh, wait. And c sub 2 is equal to negative 5, 2, negative 5, 2, 4, 8. Ayan na. So na, meron tayong C sub 1 and C sub 2. Ano yung pinapahanap? Maximum deflection. Nasa ba yung maximum deflection natin? Nasa point A, di ba? Nasa pinaka-leftmost ng beam. So sabihin, yung Y max natin is mag-occur at X equals 0 kasi nga nasa leftmost siya ng sa pinaka-left end siya. So Y max kay at X equals 0. So ito, medyo madali lang kasi 0 di ba? Going back here, di ba? Pag sinapit mo yung 0 dito, ito, 0 zero na to. Zero na to. Kasi x yung x yan eh. Ang matitirang term sa'yo is yung c sub 2. So, yun na lang yung matitirang. Ano ba yung c sub 2 natin? Negative. O, diba? Kasi zero yung sinapit mo eh. Over EI. Kaya ano units na to, diba? That's kilonewton meter cube. Okay.
Now, substitute na lang natin. Kahit disregard mo na yung negative kasi ibig sabihin na naman yan downward yung deflection. Kilonewton meter cube. Ano yung EI natin? Ah, EI is constant. Walang binigay na I, no? Sige. Although meron kasi dito 70, no? Nakalagay. Pero wala kasi binigay na value yung I. So, i-assume na lang natin na EI is constant na lang, no? Huwag natin lagyan ng value. Disregard na lang natin itong key. Kasi wala rin value na I, hindi natin ma-solve yung ano eh, exact value ng deflection. Okay? So, assume na natin na EI is constant. Wala itong 70 sa baba. Okay? Therefore, you have here, divide mo lang yan over EI. And then, lagay mo lang ang downward. Kasi nga, negative yung ano natin, value, sabihin downward yung deflection. Which is tama naman, di ba? Kasi yung mga sa elastic curve, di ba, pababa naman talaga yan. Okay. So, yan na siya, no? Di ba? So, ganun lang, no, yung nagdagdag kapag kami distributed or triangular load. So, sa susunod na ano natin, na discussion, try natin yung triangular load naman. Ito kasi distributed load lang. Pero ganun din yung concept pag triangular load. Dapat, idea is that yung distributed or triangular load, dapat naka-extend siya sa rightmost ng beam natin. Okay, so magdadagdag bawas ka. No? Okay. So, yun lang, no? So, try natin yung ibang problem sa susunod. So, thank you.